Si Inday Sara po ay isang dugong Maranao. Kawag nila i-impeach si Inday Sara kay magkagulo tayo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang tinitira ninyo ang kadugo ng mga Muslim. Si Inday Sara po ay isang dugong Maranao. Inday Sara ay hindi namin iiwan. Huwag nila i-impeach si Inday Sara kay magkagulo tayo. Yun ang totoong nandito po kami. Ipaalam namin sa Kongreso na kung hindi niyo itigil ito, ay dito na tayo magkagulo sa Metro Manila. Yun ang panawagan namin sa inyo na dapat sana iwasan ninyo yung mga maling iniisip. Yung statement ninyo na mga mali, mga baluktot, huwag ninyong baluktutin ang mga batas dahil iyang batas na yan ay sagrado. Sagrado yan. Walang iniwan, walang kundi puro yan totoo ang ginawa ng batas na yan. Kayo po mga kongreso sa Quadcom, kayo ay mga baluktot. Alam niyo ano ang sinabi ni PRRD? Hindi maganda yung mga Quadcom. Kaya mga kapatid ko, ngayon nandito po kami hanggang hindi ninyo tigilan si BP Inday, hindi kami rin magtigil magprotesta sa inyo. Kaya mga kapatid ko, maraming salamat ng inyong pagpunta dito sa Senate dahil kami po nagkaisa, sila Eric, sila Ben Ranke, sila Oliver, sila Karen. Nandito po lahat at pasalamat din ako sa mga vloggers na naparating sa buong mundo. Ang importante, marinig ninyo yung mga gustong sabihin sa mga kapatid natin na mga Muslim. Yun lang po. Yung mga korupsyon na inaano niyo kay Inday Sara. Kilala ninyo na yung umupo si Duterte pagka-presidente. Mayroon utang na sobra 8 billion na hindi ko lang sasabihin, businessman. Sinabi niya magbayad ka sa utang mo. Tapos biglang may pumunta sa Davao, nagbitbit ng 3 billion. Ano ang sinabi ni Duterte? Sabi niya, isauli ninyo yan sa kanya. Dagdagan lang niya yung kulang niya para mabayaran niya yung biyayar na utang niya sa gobyerno. Kung magnanakaw ang mga Duterte, kinuha niya yung 3 billion. How much ang 125 million? Wala yan sa kanila. Hindi sila magnanakaw. Matagal yan nakilala namin sila. Kaya umunlag ang Davao, the safest city in the world, the most livable city in the world, ang Davao City. Oh, nakikita ninyo yung 1988 na umupo ang mga Duterte hanggang ngayon na maganda tingnan ang Davao City. The cleanest city, the safest city, the livable city, only Davao City. Yun lang ang masabi namin sa inyo. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat, brother, sa iyong pakikipagkaisa. Mabuhay ang independent media vloggers. Mag-ingat kayo at mag-abang sa mga magaganda na mga pangyayari sa susunod pang mga araw para sa pagbabago ng ating bayan. Dapat na siyang umalis bilang Speaker of the House. Nakakahiya ang pagkagarapal niya sa poder at kapangyarihan, patatalsikin siya ng mamamayang Pilipino. Kung hindi sila magbabago, lalamunin sila ng kasaysayan sa daluyong ng galit ng mamamayang Pilipino. Siyak na magaganap yun. Sir, isa na lang. Diba si Colonel Gratis nasa hospital, pero in-on-time pa rin ng mga pupusan. Dapat ang pusasan dito si Paduano. Abusador, may utang na mga dugo, at isang kalderong kanin na NPA na sinipa ng NPA dahil naging bodyguard yan ng mga politiko at asindero sa Negros.
magbabayad din sila. Walang katuturan at walang puso ang ginagawa nila. Ang kanilang pang-aabuso ay may hangganan din. Ito ay lantarang pang-aabuso sa mga saligang batas at karapatan ng taong bayan. Maraming salamat po. Ating bansa, magkaisa tayo, tulungan natin si VP Sara. No to impeachment ang aming pinagkaisahan, ang aming Muslim Alliance for VP Sara. Itong Muslim Alliance po ay ngayon lang binuo sa ginagawa nilang pang-api kay VP Sara. Maraming salamat po sa inyong lahat. Baka may gusto magtanong, nandito pa ang mga leaders at all group ng Muslim Alliance. May isa pa magsasalita? Si former mayor din. Sir, ano yan? Isa pang former mayor na malakas din ang pagdigdig para sa demokrasya at paggalang sa mandato ng mamamayang Pilipino na siyang naglagay ng kanilang otoridad at ng kanilang pagtitiwala sa Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte. Si former mayor Timothy Mariano. Una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sasabi ko lang, kami ay mga negosyante. Ayaw namin ang impeachment dahil nagtawat-tawat ang mga Pilipino. Si Sara Duterte naman, hindi namin siya iiwan dahil kami po ay mga Muslim. Yung dugo namin ay tumatakbo sa katawan namin na alam namin na kadugo namin siya. Allahu Akbar! Ang gusto namin, kasi kapag may gulo, yung negosyo namin hindi maganda. Yun lang masasabi ko, no to impeachment. Thank you po. Klaro kayo ha. Ang impeachment ay panggulo. Ang impeachment ay isang kabastusan sa mandato ng mamamayang Pilipino against the Vice President ito. At ito ay panginsulto sa mamamayang Pilipino. May isa pang magsasalita bago ang open forum, former administrator ng Quiapo Golden Mosque. Tinanggal siya kasi bumibisita doon si Inday. Tinanggal. Presidente ng... Okay, sige. Isa rin sa mga respetadong Muslim Traders Group dito sa may Pilipinas at naging General Administrator sa Quiapo Golden Mosque. Ako po ay mananawagan ng suporta natin ang magandang programa ng ating Pangulo President Marcos sa kanyang programang Road to 2020. Yes! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maraming salamat. Malinaw ang kanyang panawagan is very simple. Ay isa pa, Vice President naman ng Muslim Alliance. Kanina sinabi niya, kung totoo at seryoso ang pahayag ni Presidente Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan at iniendorso ang panggulo at mapangwasak na impeachment laban kay Sara Duterte, panindigan niya ito. Yun ang challenge ngayon ng mamamayang Pilipino sa kanya. At kasama dyan sa panawagan na yan, ang Muslim Alliance ng ating brothers and sisters sa Muslim community. Sa pang tagapagsalita, ang Vice President naman ng grupong Muslim Alliance to defend the Vice President Sara Duterte at ang panawagan nila ng Muslim Alliance no to impeachment. Bismillahirrahmanirrahim. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat natin ng isang Panginoon. Ito po ay kaya tayo nandito, mayroon tayong dahilan. Dahil nga po ito sa nangyari sa ating gobyerno, tayo po ay nananawagan sa ating sambayan ng Pilipino ay ibalik po natin yung binuo ng ating presidente ngayon na Bongbong at saka si VP Sara. Napakaganda po yung unity. Ibig sabihin po noon ay unity, may pagkakaisa ng sambayanan. Nakita po natin ang resulta. Nakakuha sila ng boto ng 32 million. Dahil nagkaisa po tayo. Pag nagkakaisa po ang sambayanan, maganda po ang resulta. Pag nagkakawatak-watak po ang sambayan ng Pilipinas, hindi po maganda. Unang-una po, nanonood po ang buong mundo sa atin. Isa po tayong Pilipino. Isang lahi po tayo. Hindi po tayo magkakalaban. Ito po panawagan po namin
ay no impeachment po kay Sara. Ito din po yung misay ng ating mahal na Pangulo. Kami po ay sumuporta din po sa kanya. Parallel group din po kami nung 2000 election. Isa rin po itong Muslim Alliance for BBM kay Sara. Parallel po kami. Umikot po kami ng buong Pilipinas. Free po yun. Wala pong bayan yun. Pumastos po kami. Kasi ang Muslim Alliance ay binubungol po ng mga iba-ibang sektor, religious group, businessman, professional. Wala po, free po yun. Nakita po natin sa politika po, isentabi po natin muna yung politika. Wala pong mangyayari dyan. Yung nananawag po tayo sa ating mga congressman gustong mag-impeach kay Sara. Kung titingnan po natin yung mga nag-impeach po kay Sara, yung po yung galit po nung unang panahon po na matandang Marcos. Sila po yung kumukontra. Ngayon bumabalik po sila. Alam niyo po bakit? Malaking pira po na nandyan. Bakit hindi po natin atupagin ang problema ng bansa natin sa mga distriktong congressman po natin? Maraming galaminan po na dumaan sa mga distrito niyo po. Ba't hindi nyo na lang atupagin kung anong problema ng distrito niyo? Hindi po itong impeachment. Ang impeachment po, sabi po ng ating mahal na Pangulo, po ito ituloy. Yun din po ang mensahe ng Muslim Alliance for BBM and Sara. Sige, mga last two questions. And then hihingi tayo ng prayer, community prayer. May isa pang tagapagsalita. Chairperson naman ng West Klami Muslim Group Community sa San Juan area sa kanyang pakikipagkaisa sa panawagan ng no to impeachment na pinangunahan ng Muslim Alliance to defend the Vice President. Well, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Kami po ay nanawagan sa lahat po ng ating mga kababayan. Ito pong impeachment po na binubuo po ng ating mga kongresista. Wala pong may dudulong po rito na kabutihan po sa ating bayan. Actually po, pati po yung mga ekonomiya po natin ay maaaring maapektuhan po. Wala pong may dudulong. Kaya kami pong bilang mga negosyante po maliliit, talagang naramdaman po namin ngayong December. So, nanawagan po kami na sana po, huwag naman sana kasi napaka-unfair naman po ang ginagawa sa ating Vice Presidente po. Opo, bilang mga Muslim po kaya nandito po kami, nagkais na po para po kay BB Sara Protect po. Kasi nakikita po namin na talagang naapit po siya. So maraming salamat po kayong lahat mga kapatid. Okay, may isa pang tagapagsalita mga kababayan. Makita natin solito at napakalinaw ng pahayag ng ating mga Muslim brothers and sisters patungkol po sa mapangwasak at hindi nararapat na mangyari na gimmick ng impeachment complaints nila na ang may pakana nito mga kababayan ay walang iba kundi ang mga komunistang grupong binabayaran para manggulo sa ating bansa. Brother, ikaw na magpakilala ng sarili mo in behalf of Muslim Group Community sa Metro Manila din at sa Muslim Alliance to defend the Vice President Sara Duterte. Una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kami po ay nakikisa sa itong panawagan na po ito dahil po kay Vice President Sara Duterte. Alang-alang po sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Malinaw ha? Before po ang ating final program, ay ibabalik ko na kay Brother Graham Arang kayang microphone. Baka may tanong? Mag-ano muna, for photo ops and for documentation muna. Kasama ko si Brother Oliver. At may prayer. Ano kayo mga brothers? Muslim Alliance to defend the Vice President. Ito po ay para sa ating pagkakaroon ng matatag na pagkakaisa. Okay. Ang hand symbol natin ay ganito. Okay. For solidarity to defend the integrity of the Vice President, the mandate given by the people, and to defend democracy and to stand for peace sa ating bansa. Sabay-sabay natin itaas ito. And then,
Alam ko at may panawagan kayo para dyan kanina at ako'y nakikipagkaisa. At yan po ang panawagan ng taong bayan. Ang pagkakaisa. Sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Mabuhay ang demokrasya at kapayapaan sa ating bansa! Okay, dito na muna tayo magtatapos. Sa medyo mahaba-haba na po ang People's Caravan. Abangan ang announcement ng Muslim Alliance to defend the Vice President in the next few days. Maraming salamat sa mga dumalo. Mabuhay muli kayo sa mga independent media vloggers. Magtatagumpay ang boses ng sambayan ng Pilipino para ipagtanggol ang atong sovereign mandate na ibinigay kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Ibang issue na. Sige. Ano masasabi niyo, ano reaction niyo?